Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko at Diyos ko, ako'y nananalig na ika'y naririto. Ako'y iyong nakikita, ako'y iyong naririnig. Sinasamba kita ng buong paggalang. Humihingi ako ng kapatawaran ng aking mga kasalanan at ng grasya para maging kapaki-pakinabang itong sandali ng ating pagdarasal. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Tayo'y narito sa ating buwanan pagtatakpo, pag-uusap sa ating Panginoon Jesus. Ating nilagay ang ating paghubog sa ikatlong linggo dahil sa ikaapat na linggo tapos na ang kapistahan. Kaya't dahil ibig natin na makapaghanda ng ating sarili tulad ng malamang na ihanda na ang parating na kapistahan ng pagsilang ng ating Panginoon. Itong ikatlong linggo pa lamang ng Adbyento, alam din natin na nagsimula na ang bagong kalendaryo at nasa ikatlo na tayo at darating ang ikaapat na tapos na ang susunod na linggo. Kaya tayo'y naghahanda sa kanyang pagdating. At tulad ng ating hinihanda kada Pasko, na hindi naman naiba nung isang Pasko o yung mga Paskong nagdaan, ganun din ang ating sigla sa ating paghahanda sa material. Noon na ilalabas natin sa bodega yung ating Belen na kung saan natin makikita na ang Batang Jesus ay doon isisilang na kasama ng kanyang ina ni si Maria at ng kanyang ama na si San Jose at mumunting tahanan, no? At nilabas din natin, meron tayong Christmas tree, meron tayong parol, meron tayong mga Christmas lights. Kinakabit na natin yung iba talagang buong bahay. At ang marami naman doon sa ating sala na kung saan tayo nag-get together, o saan tayo madalas na dumadaan, yung ating paghahanda material na nagpapaalala na kayo po ay dumating at darating kada Pasko. Samantalang ating matanong din ang ating Panginoon na siya'y dumating na sa totoo lamang 2,000 taon na. At kanyang itinalaga na siya'y umakyat na sa kanyang kaharian, pero kanyang ginusto na manatili sa ating gitna, sa ating tabernakulo, sa ating simbahan, adoration chapel, para ating siyang makausap tulad ngayon, para ating siyang mabisita, para tayo'y kanyang samahan, no? Na hindi lamang kada Pasko, kundi buong taon, at taon-taon at sa ating pag-aabala sa ating kabuhayan, ibig niyang manatili sa atin. Pero dahil para bagang tayo'y naghahanda sa ating birthday o anibersaryo ng kasal ng mag-asawa, nakalampas na ng 30 taon o birthday nasa 60 na senior, no? So tayo'y lumilingon at parang sinasabi natin marami ng taon-taon nagbe-birthday ako, taon-taon ating pinagdiriwang yung ating wedding anniversary. Umabot na sa
ganitong taon. At yung Pasko, ganun din na darating, isisilang, pagkatapos na matapos yung kapanahunan ng Pasko, atin siyang itatago sa ating lalagyan para sa susunod na Pasko, atin naman ilalabas. Ganun lang, paghahanda. At hindi parang paghahandang mekaniko. No, ay, lalabas na naman. Ay, nako, abala na tayo'y parang nabibigatan. Kundi masigla. Darating na naman si Lord. Lalagay na naman natin yung Belen sa ating gitna, sa salita. No, para palaging malaking tulong na mapaalala sa atin na siya'y dumating na at siya'y pinagdiriwang yung kanyang birthday nyo sa 25, no? At yung paghahanda naman ng ating sarili. Dahil siguro sasabihin ni Lord, hindi naman ako ilalagay nyo lang sa Belen, no? At nandoon kasama ng mga animal, kalabaw, kundi gusto ko talaga sa aking pagparito, pumasok sa bawat puso, sa bawat kaluluwa ng mga nilalang. Sa akin, sa inyo, sa lahat. Hinahanap niya kung saan siya maaring makapasok sa bawat isa sa atin. Ngayon, para siya makapasok, kanyang aalamin din kung yung kanyang papasukan siya'y kinagigiliwan. At para ating inihanda ang panauhin, at sa atin hindi naman siya panauhin, kundi siya'y ating tagapagligtas. Siya'y ating kaibigan na kinakausap at sinasamba linggo-linggo o araw-araw o bawat minuto kung gugustuhin natin na siya'y palaging nasa ating piling. Pero ngayong Pasko, na para sabihin natin espesyal, may mga regalo, may mga binili na tayo na ibibigay kung kanino, so sa isa't isa, sa pamilya, o may nagbigay sa atin na regalo, bibigyan din natin at meron din tayong inihanda na mga regalo para sa mga ninong, o sa mga kamag-anakan, kaibigan, regalo. Pero yung gusto natin mangyari yung regalo na darating sa atin sa puso natin, sa isip natin, sa kaluluwa natin. At yun ay ating inaanyayahan ang Panginoon. Kayo po'y aking pinakahihintay-hintay. Ako po'y naghahanda rin ng aking sarili. Paano yung paghahanda natin sa ating sarili para sa kanyang pagdating? Dahil siya'y parating na, merong ilan halos 1 linggo na lang tayo at yun na yung kanyang birthday. Papasok na siya, malapit na. Gusto na niya. Pwede kaya tayo kaya'y pusong nagmamahal o pusong bukas para siya'y tanggapin? Malinis na kaya ang ating sarili tulad ng pagdating ng panauhin? May mga guest tayo na darating at sasabayan tayong pagkain, inanyayahan natin, hindi natural. Malinis ang bahay, may decoration, masarap ang pagkain. Naghanda. Hindi isang panauhin na kung sino-sino lamang, kundi ito'y walang iba kundi kayo, Panginoon Jesus, na kayo ang Diyos, anak. Kayo yung naparito para kami iligtas.
sa kapahamakan, sa aming kasalanan. Alam namin yun kung ating napag-aralan at mula pa sa ating pagkabata dahil tayo'y pinanganak at nabinyagan at lumaki na may tinuturo na doktrina, katekismo, ay kilalang kilala natin kung ano yung pakay ng kanyang pagparito. Hindi lamang para mamasyal o para pumarito at ganun lang at lalakad ulit, kundi para sa atin. May magandang balita siyang dala-dala. May mensahe, may pangaral, may mga turo na gusto niyang matutunan natin at maunawaan natin. At hindi lang dito, na alam ko na yan, kundi ngayon, akin ang isinasagawa yung inyong mga naituro sa amin. Yung mga utos na magsamba sa ating Panginoon, mahalin ang Panginoon ng buong puso, ng buong katawan, ng buong kaluluwa, ng lahat, buong buo, at ng aming kapitbahay, no? Aming kapwa, tulad ng pagmamahal namin sa aming sarili. Yun ay maliwanag na inyong ibinigay sa inyong mga alagad at kung ano-anong paraan para aming maipakita. At dito na nga tayo na magpapakita sa Pasko, sa inyong kaarawan, na ako'y naghahanda dahil ako'y nananalangin. Mula pa noong unang linggo, ikalawang linggo ng Adbyento, 4 na linggo, paghahanda. May parating, darating, nandiyan na, malapit na, isisilang na si Lord. At ang aking kaluluwa, kung napabayaan, dahil abala, maraming ginagawa, maraming, kumbaga, nagdadala ng distraksyon sa ating isip, sa ating mga mata. Ano naman kaya yung ating pagsusuri ngayong ating buwan na paghuhubog na makita natin saan tayo nagkulang? Saan po kami nagkamali? O kaya nagkasala na, lumabag sa inyong gustong pagawa sa amin dahil kami makasalanan, dahil kami tao lamang, dahil kami may kahinaan, dahil kung ano man ang mga iba't ibang dahilan natin. Meron kayang dahilan o ang mangyayari sa ating pagsusuri, sisisihin natin ang sarili natin. Ako, Lord, ako ang may pagkakasala. Alam ko na, kaya lang hindi ko sinunod at hindi ko ginawa. Nilapastangan ko kayo. Nilabag ko kayo. Kaya natural, aaminin natin sa ating pagsusuri na ako'y nagkasala. Magaan, mabigat, at alam natin ang konsekwensya ng mabigat na tayo ang gumawa para siyang ating pinalayas, pinaalis. Hindi ko kailangan ng Diyos dahil ito yung aking Diyos, sarili ko. O itong bagay na hindi ko dapat ginawa o ginagawa, pero hindi ko maiwasan. Hindi ko malabanan itong mga tukso ng demonyo, tukso ng makamundong mga bagay-bagay o yung korupsyon na ating tinutukoy, no, yung ating sariling kahinaan na hindi tayo naging matatag, yung mga katangian na dapat naroon para tayo may panlaban, wala. Kaya anong nangyayari? Labag tayo ng labag, lalo na Lord, pandemic, nasa bahay, walang ginagawa, nag-gadget, nagbi-video, work at home.
Pero maliban doon, kumisan, tinatamad, pati yung pagkapanalangin hindi ko nagawa, pati yung hindi dapat basahin o panoorin o mga bagay na nandoon sa mga videos, nandito lang sa ating hawak-hawak. Panonoorin lang natin dahil tapos na yung trabaho o tayo namamahinga at yun na yung ating pwedeng demonyo na tinutuso tayo manood ng porno, ng mga bagay na hindi maganda. Hindi, ganun tayo'y madumi. May kasalanan mortal. Ating na bang inahingi ng tawad sa ating pagsusuri sa gabi-gabi? At kung ating sinusuri at ating hinihingi ng tawad, iniiwasan na ba natin? Lumalayo na ba tayo? Na Lord, nagkasala ko 1, 2, 3, 4. Nagkasunod-sunod. Naging regular na hindi lang isang beses na naloko, kundi pala araw-araw naloko o nagpaloko. Imbis na tumawag ng saklolo, Lord, no, tulungan mo ko, Mama Mary. Ay, nandito ako sa ganitong katayuan na ako'y naiipit, ako'y nadadala. Humingi kaya tayo ng tulong? Meron kayang grasya na dumating at tinanggap natin para malabanan yung mga tukso na yun? Kung hindi man, aminin na natin. Aminin na tayo'y mga makasalanan at sa atin mga kasalanan na ating inisa-isa base sa 10 utos, ating ibig ihingi ng tawad bago dumating ang Pasko. Bago kayo mag-birthday, Lord, para masaya, para makapasok na kayo sa aking kalooban. Otherwise, madumi, may kasalanan, hindi inaayos ang sarili, gusto man pumasok sa iyo, sa Kanya, sa bawat isa sa atin, madumi, hindi siya makapasok dahil siya'y kagalang-galang at kalinis-linis ng Diyos na hindi pwedeng maghalo yung linis at dumi. Kaya, hindi siya makapasok. Pupunta lamang siya doon sa naglinis. Humingi ng tawad, nangumpisal. Hindi baga ang mga parokya, kung merong naka-schedule, tulad ng dati, bago dumating ang Pasko, meron tayong tinatawag na kumpisalan ng bayan. Maraming pare, may mga linya, isa-isa lahat. Ito na yung pagkakataon na mabigyan ng absolusyon sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal. Pandemic. Lord, pandemic. Isa lang yung pare, wala nang sabing 5 o 10 sa vicariate. Ang daming gustong mangumpisal. Paano yan? Pwede kaya humingi na lamang ng tawad? Alam natin, pwede. Pero, hindi yun tapos na. Kundi bawat isa sa atin, maghahanap pa rin na isang paraan para masabi kay Father, mangungumpisal po ako, kami. Ano pong oras meron? Para kailangan marinig ni Father isa-isa yung mga kasalanan at mabigyan ng magandang payo at mabigyan ng absolution. Ika'y pinatatawad ko sa mga kasalanan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Wow! Marami na nangumpisal at matagal-tagal na nga mula pa nung 1 taon na pandemic din, nakakumpisal. Sabi, Father, wow, salamat, ang gaan. Sabi ko, bakit? Natural. Hindi sa bakit. Alam natin, nandoon yung sakramento, yung grasya ng sakramento. Pag dumating sa atin, dahil ikay na napatawad, nandoon na.
gagaan. Parang nilinis natin. Una nakabara. Hindi makapasok yung grasya. Talagang tinapon sa basura. Nilinis. General cleaning. Talagang lahat ng kasalanan, isip, salita, gawa, ay aking hiningi ng tawad. Hindi ako nahiya. Hindi ko itinago. Talagang sinabi ko, Lord, lahat yan, pagsisisihan ko at hindi ko nagagawin. Sana Lord. Kaya, hindi isang patawad, dalawa, kaya, yun na yun. Hihingi tayo ng tulong. Tulungan niyo po kami, Panginoon, para makayanan namin at kami din naman ay lalaban. No? Hindi lang hingi, kundi ako, tayo mismo, lalabanan natin kung ano man ang dala ng katawan natin o ng mata natin na kung alam natin bawal, wag. Yan ang magandang paghahanda. Cleaning, general cleaning ng ating kaluluwa at sa pamagitan lamang ng sakramento ng kumpisal para pagdating natin sa misa na kailangan na natin dumalo sa misa, hindi online. Kasi online, napag-usapan na yan, nanonood lang tayo ng ating isang debosyon na ating ginagawa mula sa simula hanggang matapos. Ay gusto natin talaga aktual. Nandun sa Kalbaryo, yung paggugunita ng pagdusa, pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus ay nandun lamang sa misa na ginagawa, na dinadaluhan natin. Ay kung wala tayo doon, anong ating ipinapahiwati kay Lord? Ako'y natatakot kasi baka ako ma-COVID, kasi baka maraming tao. Bakit tayo na vaccinated na, meron na tayong face mask, meron pa tayong shield, face shield, meron pa tayong social distancing. Anong aming kinatatakot? Na ibig namin na makipag-ugnay, ibig namin makarating sa simbahan para yung lahat ng dasal na ginagawa namin sa simbahan ay kasama lahat tayo. At pagkatapos, bago man magtapos, si Lord, sasabi niya, ito ang aking katawan at dugo. Kainin at inumin. Marinig natin sinasabi ng ating paroko sa consecration para bago matapos ang misa, ibibigay yung pagkain na nagbibigay buhay na walang hanggan. At that is the best preparation for all the Christmas. Hindi lang ngayon, hindi lang noon, sa lahat ng Christmas na ating dadaluhan, that is really the best. Hindi lang once a year, kundi tuloy-tuloy. Pagdating ng Enero, Pebrero, Marso, kung pwede natin masunod na tayo nakakapagsimba na linggo-linggo o paminsan-minsan kahit nasa pangkaraniwang araw nakadadalo, dahil alam natin, Lord, importante ang misa, importante yung ating pagtanggap ng pagkain na sinabi nyo, nagbibigay buhay na walang hanggan. Yun ang amin pinananabikan. Sa totoo lang, yun ang ating dapat masabi, mawika kay Lord. Yun ang aming pinananabikan na kami nananampalataya dito sa iyong harap. Pero balang araw, yung pinakahuling Christmas, kung sino man sa atin ang mauuna, siguro, yung senior tulad ko, mauuna dahil hindi ko naaabutin yung susunod na Pasko dahil dumating na yung oras para kami magharap face to face. Yung pagtatakpo na tunay kay Lord, kay Jesus, sa langit. At hindi na niya siguro huhusgahan ako, tayo, kung alam niya na tayo'y kanyang kaibigan na ating hindi lang Pasko na naghahanda, kundi araw-araw naghahanda ng ating sarili, umiiwas sa pagkasala sa Kanya, nakikipag-usap sa Kanya araw-araw sa ating pagdarasal.
nagdarasal sa umaga, sa tanghali, sa gabi, sa lahat ng oras pwede natin maialay sa Kanya dahil balang araw na hindi na magtatagal, kahit gaano kahaba ang buhay natin, 100, hindi rin matagal yun. Dahil ang kanyang pagparito sa akin, sa iyo, na iba't ibang oras, ang kapalit, kung ngayon alam natin maghanda palagi, buhay na walang hanggan. Buhay na wala ng katapusan. Buhay na tayo magkakasama-sama ni Lord, ni Mama Mary, ni San Jose, ng mga santo, San Jose Maria. Biro mo yun. Yun ang ating paparoonan. Kaya hindi tayo nag-aaksaya ng panahon para, ay, handa na naman. Ay, maghahanda na naman. Ay, yung bang parang halos tayo'y tinatamad na. No? Paulit-ulit. Lalabas na naman, itatago na naman, ilalabas na naman. No? Ganun. Kaya ginagawa natin yun, baka hindi tayo makatulog. Para hindi tayo makalimot na, huy, may Pasko ngayon, pero baka hindi na nga. Para sa akin, sa inyo, tuloy pa. Pero meron din isang taon na hindi na tayo magkakaroon ng Pasko sa inyong buhay dahil narito na si Lord, pinauuwi na tayo. At nananabik ba tayo para tayo umuwi sa ating tunay na tahanan, tunay na kaligayahan, tunay na masaya, na wala ng hirap, na wala ng katapusan, na hindi na tayo maghahanap buhay, na wala ng mortifikasyon. Tapos na yung krus na ating pinapasan sa ngayon. Dahil ngayon talagang kailangan. Sumusunod tayo kay Lord. Sabi niya, talikdan ang sarili at pasanin ang krus. Sumunod kayo sa akin. Hindi, ganun nga tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo natatakot na mahirapan o magkaroon ng problema, magkasakit. Ay, walang kabagay-bagay yun. Kaya tayo'y patuloy na magsuri. Tignan natin yung mga maliliit na bagay na nangyari ngayong taon pandemic. Ano nung mga nagawa natin o nasabi natin o nakasakit tayo. At doon makikita natin kung anong ating ilalapit sa Panginoon at nagsusumamo, Lord, Panginoon, patawarin mo na naman ulit ako dahil ako naman hindi lang kauna-unahan, ikalawa o ikatlo, maraming beses na. Pero kami parang anak na prodigo, bumabalik sa inyo dahil wala kaming pupuntahan. Nagwala, nagloko, no, doon sa labas. Pero pagdating sa bandang huli, malaman, bakit ako nagkakanito? Nandoon yung aking kaibigan, nandoon yung aking tagapagligtas, naghihintay lamang. Kaya tayo'y lalapit sa Kanya, lalo na ngayong Pasko. So hilingin natin ang ating mahal na ina na tayo'y tulungan. No, yung grasya na talagang ang kailangan na tulong grasya. No? Malaking grasya, mas malakas ang puwersa. No? Kahit na anong tukso, kung ating nakakapit tayo kay Mama Mary, hindi niya tayo pababayaan. Siguradong kanya tayong ililigtas. At yung kanyang anak naman, naghihintay lamang sa atin para tayo'y, kumbaga, yakapin. Ako'y nagpapasalamat, Diyos ko, sa mabuting pasya at inspirasyon na iyong inihatid nitong sandali ng pagdarasal. Kalinis-linis ang kong ina, San Jose aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako.
pagsusuri ng budhi, pagganap sa harap ng Diyos. Narito na ang Adbyento, isang napakagandang pagkakataon upang mapanumbalik ang ating mga kagustuhan, ang mga alalala ng nakalipas na panahon, ang ating tunay na paghihintay sa pagdating ni Kristo. Sa ating pagtanggap sa Kanya, araw-araw sa banal na Eucharistia, galing sa Fords 548. Sinasamantala ko ba ang mga araw na ito upang maibalik ang aking pag-asa at mapalapit ako sa Diyos sa pamamagitan ng Eucharistia? Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang nagsisintahan sa lupain ng lilim na kamatayan. Sa kanila sumilang ang liwanag. Isaiah 9:2. Anong mga bahagi ng aking buhay ang maaaring punuin ng liwanag ng Diyos sa panahong ito ng pag-ahanda sa Kanyang pagdating? Patungkol kay Jesus, sinabi ni Juan Bautista, "Siya'y kinakailangan dumakila, ngunit ako'y kinakailangan bumaba." Juan 3:30. Ninanais ko ba sa aking buhay na lumago pa ang aking pag-ibig sa Diyos? Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Lucas 1:35. Hinahanap ko ba ang liwanag ng Espiritu Santo sa mga sitwasyon puno ng kaguluhan? Ano ang maaari kong gawin upang maging matulungin kagaya ng mahal na Birhen?
Dinadalhan ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Lucas 2:10. Ang Pasko bang darating ay nagbibigay sa akin ng pag-asa, kagaya ng nararamdaman noon ng mga pastol? Habang payapa at tahimik ang lahat at nangangalahati na ang gabi, ang makapangyarihan mong mga salita ay bumaba mula sa langit. Karunungan 18:14. Paano ako magkakaroon ng katahimikan sa aking sarili sa kabila ng mga ingay sa aking kapaligiran, upang makaniig ko si Mariang aking ina at ang kanyang munting sanggol na si Jesus? Siya ay naging maliit, nakikita mo, upang malapitan mo siya ng may pagtitiwala. Ang daan, 94. Ipinagdiriwang ko ba ang Pasko sa isang pangkaraniwang pamamaraan kasama ng aking pamilya? Sama-samang pagsamba sa batang si Jesus, pag-awit ng mga pamaskong awitin, paghahanda ng kuna, paggawa ng mga bagay na makakatulong sa mga nangangailangan, kasama ng iba pang mga pamilya. Pagsisisi.
Santa Maria, ating pag-asa, luklukan ng karunungan, ipanalangin mo kami. Okay, let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Saint Paul, Saint Gabriel, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. So, good evening. So, there's a lot of reasons to be thankful to our Lord, because for more than a year we are witnessing and experiencing how the world changes because of the effect of COVID-19 pandemic. Lahat ay huminto sa isang iglap lamang. Lahat ay nagbago from normal into new normal situation. Despite to that, we are very thankful to our Lord because we still see each other now. Buhay pa tayo. We believe that our Lord brought us here in this place, in Dual Tech, by attending monthly recollections to continue our mission in life, which is placed in our hearts during the day of our baptism. Meaning, hindi pa tapos ang ating misyon sa mundong ito. Tuloy ang laban. This is related to our topic for today's talk about fighting ignorance. Each of us, according to the unique circumstances of our life, has the obligations to know Christ's doctrine in depth. These obligations last for as long as our path here on earth shall continue. And we know that by attending this kind of formations activity every month is helping us to inspire or to ignite our desire, to recharge us, to motivate ourselves in growing our faith more deeply. The mission we receive on the day of our baptism must be put into practice all our life, in all circumstances. Now, when the doctrine of the church is attacked in so many quarters, and by such a variety of methods, we need as Christians to make up our minds to use every possible means to acquire a deep knowledge of the doctrine of Jesus Christ. According to Spanish Episcopal Conference titled Witnesses to the Living God, June 28, 1985, the growth of the faith and of the Christian's life, even more in the adverse context within which we are living, need from us a positive effort and the continuous exercise of our personal liberty. This effort begins when we have come to see our faith as the most important thing in our lives. From these considerations is born an interest in knowing and practicing all that is contained in our faith in God. This leads us to want to follow Christ throughout the complex and changing context of the reality of our daily life. We must never allow ourselves to think we have had sufficient formation. We must never be satisfied with the amount of knowledge about Jesus Christ and His teaching that we have so far acquired. Love always seeks to know the beloved better.
Loving God with deeds will often mean dedicating as much time as is required to this formation. Study, the care we take over spiritual reading, paying close attention to the talks or formations we receive. We should make good use of the days we do not have to go to work, especially nowadays, that most of us experiencing a skeletal schedule in our works. So which give us more time for these activities. Loving God with deeds will mean knowing how to appreciate those truths which have their origin in Christ Himself. We should think of them as a treasure that we have to love and meditate on frequently. Nobody gives what he does not have. To give doctrine, we need to have it first. In Matthew 5:13 to 14, said, as Christians, we cannot remain unresponsive to so much ignorance and so many errors about Christ, His church. The most fundamental truths for God has constituted us the salt of the earth and the light of the world. So every Christian has to share in the task of Christians' formations. As John Paul II said, he has to feel the urgency of evangelizing, since that gives me no grounds for boasting, for necessity is laid upon me. When the environment is difficult and we come up against barriers or apparently insurmountable obstacles, we will be filled with optimism if we remember that God's grace can move even the hardest of hearts. That the greater the difficulties we encounter, the greater the supernatural help we will receive. Saint Jose Maria said in Foro number 864, the task of our Christians is to drown evil in an abundance of good. It is not a question of negative campaigns or of being anti-anything. On the contrary, we should live positively, full of optimism, with youthfulness, joy, and peace. We should be understanding with everybody, with the followers of Christ and with those who abandon Him, or with those who have never known Him at all. Understanding does not mean holding back or remaining indifferent, but being active. If we study the Catechism, which is a true compendium of the faith, and undertake the reading we are advised to do in spiritual direction, we will be able to combat the ignorance and error ripe in so many places and among so many people, and which can lay the way open to many false doctrines and teachers of errors. In professional life, doctors, say, or architects or lawyers, though they may be good at their profession, never think they have finished studying once they have qualified. They go on learning always. And so it is with the Christians. We can apply St. Augustine's maxim to doctrinal formations. Did you say enough? You have perished. St. John Chrysostom used to repeat, ignorance is often the daughter of laziness. The so-called plain man's faith, I believe it all, even though I don't know what it is not sufficient for a Christian in the world who has confronted its day by confusion and a lack of light regarding Christ's doctrine. The only doctrine that saves in his daily encountering ethical problems, both new and old, at work, in his family life, and in the environment in which he lives. So we need to convince ourselves and exert our effort to increase our faith daily. Sipagan pa natin upang lubos pa nating maunawaan ng mas malalim ang ating pananampalataya. If we are to give Christ's doctrine to others, we have to have absorbed it into our understanding and hold it in our hearts. We have to meditate on it and love it.
The life of faith of an ordinary Christian often leads to a constant process of acquiring and transmitting the faith. As St. Paul said to the Christians at Corinth, "Tradidi quod accepi, for I received from the Lord what I also delivered to you." The faith of the church is a living faith because it is constantly being received and handed on. From Christ to the apostles, from the apostles to their successors, and so to our days. And we are nothing to worry because, as Father Jong mentioned earlier in his first meditation, God is with us. He is accompanying us. The faith continues to resound, ever identical with itself, in the living magisterium of the church. The doctrine of the faith is received and handed down by the mother of a family, by a student, a businessman, like many of yours, a secretary. What effective spokesmen and women our Lord would have if we Christians all decided, each one in his own place, to proclaim Christ's saving doctrine, as brothers and sisters in the faith have done. Christ himself says to every last one of us, "Go and teach." All Christians, each one according to the gifts he has received, talents, educations, circumstances, whatever they may be, need to use the means to acquire this doctrine. These formations will begin by our learning the catechism thoroughly. John Paul II says, "Faithful to the essential truths contained in Revelation and brought up to date regarding teaching methods, is capable of educating its new generations of Christians robustly in the faith." So catechism is also possible through spontaneous spreading of doctrine, perhaps carried out in an informal way, but extraordinarily effective as the first Christians did. Family with family, workers with their colleagues, neighbors with neighbors, parents with other parents at a particular school, in neighborhoods, in marketplaces, in the streets of towns and cities, in technical colleges, in universities, in civic life. All locations become channels for a discreet and pleasant catechesis which penetrates deep into the custom of society, into men's lives and cultures. Saint Josemaria mentions at the Foro, number 943, "Believe me, the apostolate of giving doctrine usually has to be, as it were, capillary, spreading one to another from each believer to his immediate companion. So the children of God care about every soul there is, because every soul is important." One of the story I remember during the past two graduations here in Dual Tech, Mr. Arnold Morpe, our president, tell me the story of the two graduated students in the social media while exchanging comments. No? Sabi nung isang, well actually, especially nowadays, it is very difficult, no, for our students na talagang matapos nila yung kanilang training here in Dual Tech because of so many challenges. No? Nandyan yung homesick coming from, galing sila ng probinsya, going here. And with this kind of situations that we have now. So nakakatuwa kapag yung trainees ay makakagraduate, no? Kahit gapang, no? And the story is may nakagraduate and mukhang kinakongratulate nung isa. Sabi nung isa, nagbunga ang iyong sipag at tiyaga, so congratulations. But the graduated students, ang sagot niya yata, "Hindi, nasa IC lang yan." IC po ako, industrial coordinator. So that's why during that night, during the examinations of conscience, tinanong ko yung sarili ko, may napagraduate ba ako na dahil sa akin?
And when I preparing this talk, for this talk, God gave me wisdom. Hindi yan dahil sa IC, hindi yan dahil sa kay Mr. Morpe or kung kanino. But this institution is giving importance to every soul of the students. So, makitaan lang namin ng kahit ganung kaliit, no, parang meteor, na pag-asa na maaaring kung hindi man ngayon, ay sa mga darating na panahon ay ito ay magja-germinate at tutubo at yayabong. So, the students, no, can be successful, no? Pwede siyang makagraduate as long as na he has the perseverance and willingness, no, to improve himself. So how moved God must be by those mothers who often with very little time at their disposal, patiently explain the truths of the catechism to their children, and perhaps to the children of their neighbors and friends, or by the student who treks across the city to explain those same truths, even though he is studying for an examinations and needs to do well at it. Well, if we want to go deeper in our faith, one of the saints that we can call is Saint Thomas. No? The magisterium of the church has on many occasions recommended that the faithful treat Saint Thomas as a guide in philosophical and theological study. The church has taken the teaching of Saint Thomas as her own inasmuch as they are the best synthesis available of revealed truth, the writings of the fathers, and the demands of human reason. The Second Vatican Council urged the faithful to obtain a deeper understanding of the mysteries of the faith with St. Thomas as teacher. The work of St. Thomas act as streetlights which shed their light on the most important questions in philosophy. They make it possible for us to better understand our faith in today's world. In these days, when error and confusions abound, it might be said that this kind of intellectual formations has become indispensable. Our cry out to be, I believe all that God has revealed to me. We need to grow in our understanding of the truths of the faith. Saint Teresa of Avila would often say that the person who knows God is better able to do his works. As we become aware of this task of spreading the doctrine of Jesus Christ, we have to start by asking God to increase our faith. Pac tebi semper magis credere. As our faith grows stronger, we prepare ourselves to be instruments of that. Who lights to minds dim by ignorance and error? Only God's grace can move the will to ascend to the truths of faith. That is why, when we want to attract somebody to the Christian's faith, we have to accompany that apostolate with humble and constant prayer. And with that prayer, penance, mortifications, perhaps in little details connected with our work, our family life, but supernatural and specific. We cannot remain silent during the countless opportunities the Lord places before us, in which we can show to everyone the path of sanctity in the middle of the world. We Christians cannot remain dumb when we must speak of God and transmit His message openly. Parents to their children, teaching them their prayers, as like what the example of Father John earlier, and the basics of their faith from their infancy. Of a friend to his friend, when the opportune moments present itself, and even making it arise if necessary. From an office worker to his colleagues, offering them, by his word and example, a cheerful model to imitate. The student at the university, among those whom
he spent so many hours. There are even moments in which it would be unnatural for a good Christians not to say something supernatural. People expect it of us, and we cannot defraud them by remaining silent. Like the death of a loved one, a visit to a sick person. What broad horizons can be opened to those who suffer if we ask them to offer their discomfort for some intention, for the church or the Pope? The conversations that touches upon some slanderous story in the news, what opportunities to give doctrine. There are many reasons to speak of the beauty of our faith, of the incomparable joy of having Christ in our hearts. And among others, there is the responsibility given in our baptism not to let anyone lose the faith through the avalanche of ideas and doctrinal errors that leaves many defenseless. So meaning, maybe that is why we are still exist here in earth, because hindi pa po tapos ang ating laban. Hindi pa po tapos ang ating mission. Again, Christ Himself says, to every last one of us, go and teach. Let us pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, our hope, seat of wisdom. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko at Diyos ko, ako'y nananalig na ika'y naririto. Ako'y iyong nakikita, ako'y iyong naririnig. Sinasamba kita ng buong paggalang, humihingi ako ng kapatawaran ng akin mga kasalanan at ng grasya para maging kapakipakinabang itong sandali ng ating pagdarasal. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon. Anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Ating ipagpatuloy ang ikalawang pakikipag-usap sa kanya sa ating meditation. At tunay nga na siya'y nalalapit na. At ang ating pagkaalam sa kanyang pagparito ay may anunsyo, sinabi, darating ang isang tagapagligtas, isang Mesiya, isang Diyos na magbibigay pag-asa sa atin. Dahil ating alam ang nangyari sa istorya natin na ang ating unang magulang ay sumuway sa utos ng Diyos na huwag galawin yung mansanas, pero kanilang nagawa at sila'y napalayas sa paraiso. At mula noon, agad-agad naman nagawa ng paraan na padadala ang isang tagapagligtas. Maraming siglo ang nagdaan, maraming paghahanda ang isinagawa sa mga tinawag na mga propeta at iba't ibang tao na ginamit para
doon sa pinakahuli na bababa na siya, darating na, hinanap ng Diyos kung sino ang kanyang tatawagin para maging ina ng sanggol. Dahil itong sanggol na to, tunay na Diyos. Pero ang nangyari, tunay na tao. Tulad natin, taong-tao. Ganon din ang ating kinakausap ni Jesus. Yung ating nakikitang sanggol na isisilang na magbe-birthday sa Pasko. Sino yung nahanap na ina? Ating alam, the Annunciation, yung pagbaba ng ating Sang Gabriel, Archangel, na ibinalita sa kanya na siya raw ang magiging ina ng Diyos. Si Mama Mary nalangin, nagninilay ng kanyang natanggap yung balita. Kaya ang kanyang tanong lamang, paano mangyayari ito? Dahil wala akong kilala. Paano ako magkakaroon ng anak sa aking sinapupunan? Pinaliwanag ng anghel at ng kanyang malaman na ito ay kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi sa pamamagitan ng isang lalaki tulad sa ating mga pamilya. Si Mama Mary sumagot ng fiat. Oo, be it done to me according to your word. Yun ang ating dinarasal kada tanghali, Angelus o sa umaga, sa gabi. So para paalala na, kaya dumating si Jesus sa ating kamunduhan dahil may isang tao na perfecto. Makailan lang natin ipinagdiwang ang Immaculate Conception. Walang kasalanan original, walang kasalanan personal dahil siya ang napili magiging ina na yung anak. Diyos anak ay doon sa kanyang sinapupunan ng 9 na buwan. Kaya kayang gawin ng Panginoon Diyos na siya malinis, immaculate. At siya naman ay sumagot ng oo. At nagkatawan. And the Word was made flesh. Kaya naparito na at gano'n na nga ang nangyari sa ating istorya, no, na si Mama Mary ay kasangkapan, no, na siya ang magiging ina. Hindi lang 9 na buwan sa kanyang sinapupunan, kundi sa buong buhay ni Jesus. Nandoon yung ina, suportado ang anak. At nakita natin kung ano yung grasya na kay Mama Mary. Nang kanyang nalaman na siya ay maging ina at dinagdag pa ng anghel. Yung iyong pinsan na si Elizabeth ay nasa kanyang ika-6 na. So, nakakagulat din dahil alam ni Mama Mary na matanda na. Ngayon pa lamang siya'y nabuntis. At kanyang pinuntahan kaagad para makasama, para samahan noong 3 buwan na yung matanda, Zachariah, saka si Elizabeth, ay tinulungan ni Maria at ni San Jose. Ganon ang serbisyo na ginawa. Hindi lang na siya ay sumagot ng oo, kundi yung sakripisyo niya bilang ina na tumakbo. Tumakbo at lalo na sa buhay ni Jesucristo na yung bata dahil nalaman ni Haring Herod at pinapatay lahat ng mga batang 2 taon gulang pababa para pati yung tinatawag nilang hari na si Jesus ay mapatay niya. Pero sila'y nakaligtas at tumakbo papuntang Ehipto. At nang wala na si Herod,
nakabalik at doon nanatili sa Nazaret. At biro mo, imbis na ina lang ang nag-aalaga sa kagagawa ng Espiritu Santo, naatasan, napili din si San Jose na karpentero na manggagawa na samahan. Samahan mo lang itong mag-ina. Sa panaginip, kanyang nakita yung gusto ng Diyos. At wala siyang ibang ginawa, kundi nang siya'y nagising, yun na, pinuntahan na niya yung mag-ina para kanyang samahan. At ganon ang kanyang tawag, yung kanyang papel dito sa ating history of salvation, itong istorya natin. No, na si San Jose, ordinaryong tao, karpentero, pero ginamit para alagaan, samahan sa buong buhay, para suportahan itong mag-ina, si Jesus. At hindi sabing maikling panahon, dahil kahit na siya may misyon na siya ang magliligtas ng sanlibutan, tumakda ng halos 30 taon na, Lord, kayo'y tahimik lamang. Walang ingay. Nakabalik na sa Nazaret. Lumalaki na si Jesus, 12 taon, 13. Walang nakakaalam kundi si Maria at si San Jose, na si San Jose naman tumuloy sa kanyang trabaho para suportahan itong pamilya, itong mag-ina bilang karpentero doon sa maliit na bayan ng Nazaret. At araw-araw sa kanyang pagpasok sa talyer, nandito yung batang Jesus na hindi man kung saan-saan gumagala, kundi sinamahan yung kanyang ama, tinulungan, natuto sa pagkakarpentero. Kaya yung mga kapitbahay, alam natin na nakikita yung mag-ama magkasama, no, at nagmamahalan sila, no, maganda ang samahan at katulong ng tatay. Kaya nang natapos ang 30 taon na tahimik na buhay, hidden life nila, lalong-lalo na si Jesus. Walang pangaral, wala basta tulong, ay ordinary life. Pangkaraniwang buhay ng kahit sino natin, kayo. Hindi ba ganun din tayo? Ganun, dumaan ang panahon na bata, nag-aral, grade school, high school, tapos kumuha ng karera, nag-aral ng kurso, ngayon nagkaroon ng trabaho, nag-apply sa kumpanya, may trabaho, ang tagal. Hindi naman ilang taon nasa trabaho. Anong trabaho? Lahat ng klaseng trabaho. Karpentero tulad ni San Jose, pwedeng mangingisda, pwedeng mga manggagawa, no, sa bukid, magsasaka, mga technician, o yung mga nakatapos ng mga karera, doktor, engineer, arkitekto, lahat ng kurso, nandoon yung mga trabaho nila at doon sila nakapaghanap buhay, doon nakaraos ang kanilang ordinary life na ginagaya sa dapat natin yung buhay ni Jesus. Na kung gano'n ang Diyos anak na naparito, ang mabigat na misyon, pero hindi nagpakitang gilas o nagyabang o nagsabi, ako yung anak ng Diyos, ako yung may misyon, espesyal. Wala. Sa 30 taon, tahimik. Ganun din sana tayo, tahimik pero talagang masigasig. Talagang, kumbaga, para sa pamilya, para sa mga anak, yung mga may pamilya, yung may mga bokasyon sa pagkapare, sa relihiyosa, yung madre, ganun din sila. Ganun na nga ang mga karaniwan Kristiyano, karaniwan tao.
sa kani-kanilang trabaho, kanilang mamahalin, kanilang gagawin. Doon lamang na kailangan na siyang lumabas at yung naghanda at nagpakilala sa kanya, yung 6 na buwan na mas matanda sa kanya, si Juan Bautista. Na ang dami ring disipulo, maraming sumusunod, pero nang dumating na ang kordero ng Diyos, tinuro si Jesus. Doon, nandito na ang kordero ng Diyos. Siya yung inyong sundan. At gano'n na nga nangyari. Si Jesus naman, publiko, kailangan na siyang makilala kung anong kanyang gagawin. At nagsimula na siya ng pangaral, nagpakita na siya ay Diyos makapangyarihan sa mga ginawa niyang mga himala, no? Mga may sakit, naggumaling, pati patay, tumayo. Kaya yung mga tao talagang gulat. Hindi ito tao. Tao dahil katulad niya, naglalakad, nag-uusap, pero Diyos dahil meron siyang dala kapangyarihan na wala sa kanila. Walang-wala. 3 taon ang ginamit ni Jesus sa pagkalat ng mabuting balita, sa pagpapakilala ng kanyang sarili na atin siyang kilala, no? Dahil gusto niya na tayo'y makaalam ng daan. Daan, paano tayo makauwi, no? Sa ating pupuntahan, kanyang pinaalam. Para huwag tayong mawala. Hindi para tayo nandito sa mundo, kahit na anong gawin natin, anong direksyon. Pero pagdating sa dulo, baka tayo magsisi na wala tayong papasukan, wala tayong pupuntahan. Dahil hindi natin siya pinakinggan, hindi natin siya sinunod, hindi natin siya sinamahan sa daan. At hindi natin hinanap siguro yung katotohanan na yung kanyang sinabi, ako ang daan, ako ang katotohanan, sumunod kayo dahil ako rin ang magbibigay buhay na walang hanggan sa inyong lahat. Wow! Kung yun, itong Paskong ito, malaman natin at maipadala natin sa karamihan, sa maraming tao, sa atin mga kaibigan, sa ating mga kamag-anakan, sa ating kasama sa trabaho, para malaman nila na ito nga ang ating dapat mapakinggan at masundan. At malamang kanyang tinuturo isa-isa sa atin kung ano-ano ang ibig niyang ipagawa. Tulad ng kanyang pinagawa kay Mama Mary, sumagot ng oo at naging ina. Kay San Jose, mag-alaga sa pamilya, santa, Holy Family, at yun ang kanyang ginampanan na papel. At lahat tayo merong ganung papel na malamang kanyang tinutukoy. Bukasyon. Anong pagagawa? Hindi naman tayo pwedeng lahat-lahat nasa itaas, lahat-lahat nasa ibaba. Pare-pareho ang trabaho. Iba-iba. Natural. Sa mga ordinaryong buhay natin, pinagkalooban tayo ng kanya-kanyang talento. The parable of the talents. 1, 3, 5, 10. Magaling, katamtaman, medyo mahina sa pag-aral, pero magaling sa trabaho. Lahat ng klaseng tao, malamang doon tayo tinatawag at nagtatanong din, pwede ba ikaw maging mahusay na manggagawa na technician? Lalo na sa aming eskwela na dual tech na aking ipinopromote. Mga nagtatapos doon ng 2 taon, mga technical people, no? Technician. At sa ganun, sila ay makakatulong sa iba't ibang kumpanya. Yun ang kanilang galing.
kumalikot, gumawa, mag-maintain ng mga makina. Yung iba naman ay sa kanilang propesyon, sa kanilang karera. Gawin din nila ng mahusay. Ialay din sa Panginoon dahil doon inaasahan ng Diyos yung bukasyon na ibinigay sa bawat isa sa atin. Kung ating matatanto, maunawaan na ako'y tinawag na maging pare, na ako'y tinawag na maging ina o ama, o yung mga anak na pinag-aral, pinalaki, at pagkatapos may kanilang propesyon at magtatrabaho na rin, lahat ng mga yon ay may tawag. Sana tayo'y sumagot ng yes. Fiat, sabi ni Mama Mary, yes. Tayo kaya bilang anak ng Diyos, Katoliko, Kristiyano, o malamang yung iba, hindi pa nila kilala ang ating pananampalataya, naghahanap pa, kanilang pursigihin na matuklasan kung ano yung kanilang pupuntahan at anong paraan para makarating. Tayo, nandito na, ating kinakausap at atin ang inaamin na ito yung aking ginagawa o ako'y naghahanda pa doon sa mga nag-aaral o sa mga trabahador, yun na, ituloy. Kaya lang, dapat isaayos. Dapat, pwedeng tinatawag natin na diyan tayo magpakabanal. Yung daan na binuksan ni San Jose Maria sa ating lahat sa kagustuhan ng Diyos. The will of God. Napili si Jose Maria na siya ang maging tagapagtatag ng Opus Dei. At yung kanyang misyon ipaalam sa ating lahat na tayong lahat, ang karamihan, o kung pwedeng halos lahat, ay tinatawag na maging banal sa ating ginagawa sa araw-araw. Anumang klaseng trabaho meron tayo na marangal, na hindi masama, na hindi nagkakasala, yun ay magpapabanal sa atin kung gagawin natin ng maayos at iaalay nga natin sa Diyos. Sa ganun, dahil sa trabaho natin bilang manggagawa, bilang karpentero, bilang mangingisda, bilang magsasaka, bilang sa mga tagapaglinis o yung mga kasambahay o yung mga OFW, yun ang kanilang magiging alay sa Panginoon. Ito yung trabaho na maraming taon dito ako tatanda. Pero bago tumanda, dahil sa napakinggan natin, nakilala natin ang San Jose Maria na yun ang turo, sana lahat tayo matularan natin, matutunan natin gawin yung kabanalan sa ating pangkaraniwan buhay. Napakaganda. At sa ganoon, yun lang naman ang layunin ng Panginoon. Kaya tayo pinababanal, kaya tayo pinasasagot ng oo, no? Lalo na kung tama yung ginagawa natin at hindi o ayaw kung masama. Siyempre, hindi aayaw tayo doon sa mga alok na masama, yung mga tukso. Pero pag sinabing yan trabaho mo, yung ginagawa mo, yan na ang magdala sa iyo sa langit. Gagawin na natin ng maayos. Doon na. Araw-araw. At may hangganan. Dahil habang araw-araw, taon-taon, tumatanda tayo. Nagiging senior. At pag senior, halos hinihintay na tayo ng Panginoon at ng mga santo, santa sa kalangitan para tayo magwagi. Magwagi. At makasama rin sila. Hindi lang habang buhay, kundi oras o panahon na wala ng katapusan. Life everlasting. Ang tawag, forever and forever.
Kaya yun ang huwag natin kalilimutan na ang sinabi forever and forever. Kaya anumang bagay na meron inaalok sa atin na hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos, hindi tama sa kanyang iniuutos, tayo'y lumayo. Ating siyang, kumbaga, reject. Hindi ko gusto yan. Ayaw ko yan. No? Kasi pag nangyari yan, ako'y lalabag sa utos ng Diyos at ako'y mapapahiwalay. Hindi ako niya makakasama. Kaya bago natin tapusin ang ating ikalawang meditation, na yung paksa na ating pinag-usapan, yung ating pagsagot, yung ating bukasyon, kung naghahanap pa tayo kung ano, o nandun na tayo, at ang kailangan laman natin sabihin, yes, Lord, tulong. Gusto kong maging mabuting pare, gusto kong maging mabuting ina, no? At sa inyong grasya, sa inyong tulong sa mga paghuhubog. Kaya tayo nandito para tayo makinig, para sa napapakinggan natin, tayo magsusuri, magninilay sa ating sariling oras, hindi lang ngayon, pagkatapos, bukas, sa makalawa, at sa araw-araw na inyong pagdarasal, pwede natin maibalik ang mga narinig natin sa recollection, sa ating buwanan paghuhubog, para lalo natin, kumbaga, paikutin lahat ng mga material na nating narinig at madala muli sa ating pagdarasal at magkaroon ng resolusyon. Ano nang hakbang? Ano nang gagawin ko para magbago, para madagdagan ang aking pagmamahal sa Diyos, para maihanda ko palagi ang Pasko, na doon yun ang Pasko, tapos sa sunod na Pasko na sinabi natin, tuloy-tuloy, pero may isang taon na hindi na natin aabutin. Yung mga na-COVID, yung mga sawing palad na nagkasakit, na inatake, nandun na sila. Nakarating na, supposed to be. Pero kaya, isiguro lang natin. No, pang sarili natin at sa ating kapwa, sa lahat, isiguro lang natin na kapag dumating tayo sa huling araw at huling minuto, na sana si Lord ang naghihintay at ang Mama Mary. At hindi yung ating niyakap o yung ating sinundan na kaaway, yung demonyo. Dahil kung may kasalanan tayo, alam natin na hawak-hawak tayo sa leeg, akin ka. Dahil binenta mo ang iyong kaluluwa sa akin. Dahil lamang sa paglabag sa utos, dahil sa iyong katamaran, dahil sa iyong masyadong mabigat sa tingin sa pera, sa korupsyon o sa kalaswaan, doon tayo nadala ng ating kaway. At isasama niya tayo sa kanyang lugar, impyerno. Ayaw natin. Lahat tayo dapat sumama kay Lord. Dito tayo, Lord, halika. At yung mga nawawala, tawagin din natin ngayong Pasko. Isama natin para ganun doon tayo magsasaya habang buhay. Ako'y nagpapasalamat, Diyos ko, sa mabuting pasya at inspirasyon na iyong inihatid nitong sandali ng pagdarasal. Humihingi ako ng tulong para maisakatuparan ng mga ito. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Succurre
Ako ay isang batang pastor na patungo sa Belen. May dala na maialay kay Jesus sa sabsaban. Narito ang puto bumbong, kutsinta at bibingka. Pinili ko sa aming bayan upang kanyang matikman. Ako'y may dalang pamaypay para sa sanggol na Diyos, sapagkat dito sa silangan ay mainit ang araw. Ngunit ang tunay kong alay sa minamahal kong Diyos ay ang aking pusong dalisay na ibig